Greetings, reviewers! In this video, we will delve into Article 14, which is one of the topics under General Information, the Education, Science and Technology, Arts, Culture, and Sports. So, let's start by discussing education first. Ang education ay tumutukoy sa proseso ng pagkakamit ng knowledge, skills, values, and understanding sa pamamagitan ng iba't ibang formal at di-formal na paraan. Dahil may mahalagang papel itong ginagampanan sa personal, social, at overall advancement ng lipunan, may mga responsibilidad ang state sa pagtitiyak ng access sa quality ng education para sa lahat ng mamamayan. So the state shall first is to protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels. Sa madaling salita, tungkulin ng pamahalaan na tiyakin at itaguyod ang karapatan ng bawat mamamayan na makatanggap ng mataas na kalidad ng edukasyon, anuman ang kanilang background, gender, or anumang iba pang katangian. Another is to take appropriate steps to make such education accessible to all. Tungkulin din ito na magtakda ng mga hakbang na tiyak ng edukasyon ay magagamit at abot kamay para sa bawat individual. Also, the state shall establish, maintain, and support a complete, adequate, and integrated system of education relevant to the needs of the people and society. Responsibilidad din ito na bumuo, magpanatili at maglaan ng pondo para sa isang sistema ng edukasyon na sumasang-ayon sa iba't ibang pangangailangan ng mamamayan at tumutugon sa pangangailangan ng lipunan. Ano pa ba? Of course, it shall establish and maintain a system of free public education in the elementary and high school levels. So dapat din itong maglaan ng libreng edukasyon sa parehong antas ng elementary at high school. Ito ay sa pamamagitan ng public schools. At syempre, it shall establish and maintain a system of scholarship grants, student loan programs, subsidies, and other incentives which shall be available to deserving students in both public and private schools, especially to the underprivileged. So dapat din itong magtatag ng mga programa na tumutulong financially sa mga karapat-dapat na mag-aaral sa mga public at private schools, lalo na sa mga nanggagaling sa mahihirap na pamilya. Also, it shall encourage non-formal, informal, and indigenous learning systems, as well as self-learning, independent, and out-of-school study programs, particularly those that respond to community needs. Ang gobyerno ay dapat sumusuporta sa iba't ibang paraan ng pag-aaral na hindi lang umaasa sa tradisyonal na classroom setting. Halimbawa nito ay gaya ng mga community-based learning, informal education, at indigenous knowledge system. Last but not least, they shall provide adult citizens, the disabled, and out-of-school youth with training in civics, vocational efficiency, and other skills. Dapat din itong mag-alok ng mga programa na nagtuturo sa adult citizens, mga may kapansanan, at out-of-school youth ng mga kasanayan na practical at relevant, kabilang na ang civic education at vocational training. Talakayin naman natin ang mandate to educational institutions. Ang mga educational institutions na ito ay ang schools at universities. Ang mga mandate na ito ay naglalatag ng mga responsibilidad na ipinagkakatiwala sa educational institutions. Ito ay pagdating sa paghubog ng edukasyon at character development ng mga mag-aaral. Una na dito is to include the study of the Constitution as part of the curricula. Ibig sabihin nito na kinakailangang isama ng educational institutions ang pag-aaral ng konstitusyon sa kanilang educational programs. Another is to inculcate patriotism and nationalism, foster love of humanity, respect for human rights, appreciation of the role of national heroes in the historical development of the country, teach the human rights and duties of citizenship, strengthen ethical and spiritual values, develop moral and personal discipline, encourage critical and creative thinking, broaden scientific and technological knowledge, and promote vocational efficiency. So, isa sa mga mandato rin sa mga educational institution ay ang pag-inculcate ng pagmamahal at katapatan sa bansa. At syempre, itaguyod ang pakikipag-ugnayan at paggalang sa karapatan ng tao.
Hindi lang yon. Another mandate is to allow religion to be taught if allowed by parents in writing. Binibigyang din ito na ang desisyon na isama ang pagtuturo ng religion ay dapat gawin ng may pahintulot ng mga magulang. Sa madaling salita, maaring magkaroon ng religious education kung pumayag ang mga magulang dito sa anyong nakasulat o writing. Tandaan din that no educational institution shall be established exclusively for aliens, and no group of aliens shall comprise more than one-third of the enrollment in any school. Ang educational institutions ay hindi dapat itatag lamang para sa mga dayuhan o foreign nationals. Bukod dito, may limitasyon sa bilang ng mga foreign students. Tinitiyak na walang grupo ng foreign nationals ang magiging bilang na higit sa one-third ng total enrollment. Also, all revenues and assets of non-stock, non-profit educational institutions used actually, directly and exclusively for educational purposes shall be exempted from taxes and duties. Ang tinutukoy nito ay ang kita at ari-arian ng mga non-stock, non-profit educational institutions na tunay na ginagamit para sa mga gawain sa edukasyon. Kaya naman sila ay may exemption sa buwis at mga taripa. All grants, endowments, donations, or contributions used actually, directly, and exclusively for educational purposes shall be exempt from tax. Ang ibig sabihin nito na ang mga ambag, grant at donasyon na ibinibigay sa institutional institutions na tunay at eksklusibong ginagamit para sa educational purposes ay hindi sasailalim sa buwis. Isa pa, the state shall take into account regional and sectoral needs and conditions and shall encourage local planning and development of educational policies and programs. So kapag bumubuo ng mga patakaran at programa sa edukasyon, kinikilala ng state ang kahalagahan ng pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga rehiyon at sektor. Siyempre din, academic freedom shall be enjoyed in all institutions of higher learning. Ang academic freedom ay nagpapahintulot sa educators at researchers na malayang pag-aralan ang kaalaman, ipahayag ang mga ideya, at maglahad ng mga pagsasaliksik. Ito ay dapat itaguyod sa lahat ng higher education institutions. Also, every citizen has a right to select a profession or course of study subject to fair, reasonable, and equitable admission and academic requirements. Sa madaling salita, ang bawat mamamayan ay may kalayaang pumili ng kanilang inaasam na propesyon o larangan ng pag-aaral. Gayunpaman, ang pagpili na ito ay dapat sumusunod sa patas at syempre makatwirang admission criteria at academic standards. Ito ay upang maiwasan ang discrimination at tiyakin na ang mga naaangkop na kwalifikasyon ay natutugunan. So, ano pa? Siyempre, the state shall enhance the right of teachers to professional advancement. Non-teaching academic and non-academic personnel shall enjoy the protection of the state. Ito ay nangangahulugan na sumusumpa ang state na mapapabuti ang mga oportunidad para sa profesional na pag-aaral ng mga guro. Bukod dito, ang mga non-teaching academic at non-academic personnel ay makakatanggap din ng proteksyon at suporta mula sa pamahalaan. Higit sa lahat, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Sa madaling salita, ang pinakamataas na antas ng prioridad sa budget ay ibinibigay ng state sa edukasyon. Ngayon naman ay talakayin natin ang language. Ang language o wika ay may mahalagang papel sa communication, paghubog ng cultural identity at edukasyon ng isang bansa. The national language of the Philippines is Filipino. So Filipino ang national language o lingwahe na ginagamit dito sa Pilipinas. And of course, the government shall take steps to initiate and sustain the use of Filipino as a medium of official communication and as language of instruction in the educational system. So, Filipino ang ginagamit sa mga opisyal na komunikasyon. Ito rin ang gamit bilang wika ng pagtuturo sa sistema ng edukasyon. While for the purposes of communication and instruction, the official languages of the Philippines are Filipino and, until otherwise provided by law,
English. Ang pahayag na ito ay nagtatakda ng mga opisyal na wika na ginagamit para sa komunikasyon at pagtuturo sa loob ng Pilipinas. Parehong Filipino at English ang kinikilalang official languages, maliban na lang kung may mga pagbabago na ipinahayag na sa pamamagitan ng batas. So, ano naman ang National Language Commission? Ang National Language Commission ay isang organizational body na itinatag upang pangasiwaan ang pag-unlad, pangangalaga at pagpapalaganap ng pambansang wika ng Pilipinas, which is Filipino. It is composed of representatives of various regions and disciplines. Binubuo ito ng mga individual na nagmumula sa iba't ibang regions ng bansa at may expertise sa iba't ibang larangan o disiplina. Another is it shall undertake, coordinate, and promote researches for the development, propagation, and preservation of Filipino and other languages. So kabilang sa mga pangunahing papel ng National Language Commission ang development, propagation, at preservation ng wikang Filipino, pati na rin ng iba pang mga wika na ginagamit sa loob ng bansa. Dumako naman tayo sa science and technology. Ang mga sumusunod ay naglalatag ng posisyon at mga pangako ng state tungkol sa pag-unlad ng agham at teknolohiya sa bansa. Una na dito is to give priority to research and development, invention, innovation, and their utilization. Ito ay nangangahulugan na ang gobyerno ay dapat maglaan ng oras, pondo at iba pang mga resources upang suportahan ang mga gawain na may kinalaman sa research and development, pagbuo ng mga bagong ideya, invention, at paggamit ng mga ito sa mga proyekto at programa na makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Another is to support indigenous, appropriate, and self-reliant scientific and technological capabilities and their application to the country's productive systems and national life. Ito ay tumutukoy sa pagsuporta ng gobyerno sa local scientists and technologists at ang pagpapalaganap ng mga teknolohiyang angkop at may kaugnayan sa mga pangangailangan ng bansa. Layunin nito na mapalakas ang kakayahan ng bansa na maging self-reliant at hindi umaasa sa ibang bansa para sa mga scientific at technological na pangangailangan. The state shall also provide for incentives including tax deductions to encourage private participation. Ito ay nagpapakita na ang gobyerno ay handang sumuporta sa sektor ng pribadong industriya upang mag-invest at makilahok sa mga gawain ng research, technology, and development sa pamamagitan ng pagbibigay ng incentives tulad ng mga bawas-buwis. Ito ang dahilan kung bakit nai-encourage ang private companies na maging aktibo sa mga larangan na ito. Isa pa, the state shall regulate the transfer and promote the adaptation of technology from all sources for the national benefit. So ang gobyerno ay may tungkuling magpatupad ng mga regulasyon upang masiguron ang teknolohiya mula sa iba't ibang pinagkukunan, lokal man o dayuhan ay maipapalaganap at magagamit sa paraang makakabuti sa bansa. Last but not least, it shall protect and secure the exclusive rights of scientists, inventors, artists, and other gifted citizens to their intellectual property and creations. Sa madaling salita, ang gobyerno ay may responsibilidad na protektahan ang karapatan ng mga taong nagmumula sa mga larangan ng siyensya, pag-iimbento at sining. Ito ay sinusulong upang maengganyo ang mga individual na mag-ambag ng kanilang ideas at creations tungo sa pambansang kaunlaran, alinsunod sa kanilang mga karapatan sa kanilang intellectual property rights. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang arts and culture. Narito ang mga pangako ng state na palaguin at itaguyod ang arts and culture ng Pilipinas. Una na dito is to foster the preservation, enrichment, and dynamic evolution of a Filipino national culture. So aktibong sinusuportahan ng state ang pagprotekta, pagpapalago at patuloy na pag-unlad ng isang distinct Filipino national culture. Pangalawa is to conserve, promote, and popularize the nation's historical and cultural heritage and resources, as well as artistic creations. So, ang gobyerno ay naglalayong pangalagaan, pasiglahin at gawing madaling ma-access ang historical at cultural heritage ng bansa. Kasama rito ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa heritage sites, artifacts, at creative works.
Next is to protect all the country's artistic and historic wealth. Tinitiyak ng state ang pangangalaga sa mga artistic at historical treasures ng bansa laban sa pinsala, pagnanakaw at pagpapabaya. Kasama rito ang mga tangible and intangible cultural assets. Another is to recognize, respect, and protect the rights of indigenous cultural communities to preserve and develop their cultures, traditions, and institutions. Sa madaling salita, kinikilala, iginagalang at pinoprotektahan ng pamahalaan ang natatanging halaga ng mga kultura at tradisyon ng mga katutubo. Also, it shall ensure equal access to cultural opportunities through the educational system, public or private cultural entities, scholarships, grants and other incentives, and community cultural centers and other public venues. Ito ay nangangahulugan ng pantay-pantay na pagkakataon para sa lahat ng mamamayan na makilahok at magkaroon ng partisipasyon sa cultural activities. At syempre, it shall encourage and support researches and studies on the arts and culture. So itinataguyod ng pamahalaan ang pagtuklas at pag-unawa sa arts and culture sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasaliksik at pag-aaral. So, tinatalakay din sa Article 14 ang sports. Ang mga sumusunod ay nagtatakda ng papel at mga pangako ng Estado sa pagpapalaganap ng sports at physical activities sa Pilipinas. Unang-una na dito ay to promote physical education. Ang pamahalaan ay responsable sa pag-advocate at pagsuporta ng mga inisyatibong may kinalaman sa physical education. Another is to encourage sports programs, league competitions, and amateur sports, including training for international competitions to foster self-discipline, teamwork, and excellence for the development of a healthy and alert citizenry. So itinataguyod ng Estado ang pagkakaroon ng sports programs, competitive leagues at amateur sports events. Kasama rito ang pag-provide ng training para sa international competitions. Tandaan din that all educational institutions shall undertake regular sports activities throughout the country in cooperation with athletic clubs and other sectors. So ang ibig sabihin nito na lahat ng mga educational institutions ay kailangang magtulungan kasama ang mga athletic club at iba pang sektor upang lumika ng isang holistic approach sa sports at syempre sa physical well-being. Ito ay naglalayong mag-ambag sa pag-unlad ng mas malusog at mas aktibong mamamayan. Sa pangkalahatan, ang involvement ng mamamayan sa sports ay nagpapalakas ng disiplina, teamwork at sense of achievement. So that was Article 14 under the Philippine Constitution, the Education, Science and Technology, Arts, Culture, and Sports. Now, let me give you a short review of my discussions in this video. We discussed about education together with the mandate to educational institutions. Also, the language and of course, the National Language Commission. We also discussed about science and technology, arts and culture, and sports. That concludes this video. Thank you for your time.